Sa isang malamlam na gabi sa bayan ng Lipa, Batangas, naglalakad si Minerva sa makitid na daan pauwi mula sa trabaho. Isang dalagang nasa kanyang 45, may maamong mga mata at balat na may dalang kwento ng mga taon. Sa kanyang katawan ay nakasuot siya ng simpleng puting blouse na bahagyang nakabukas ang kwelyo, at isang mahabang palda na dumadaloy ng malumanay sa kanyang mga hita. Ang kanyang mga paa ay nakasuot ng klasikong tsinelas na may maliit na takong, at ang maikling kwintas na gawa sa perlas ay kumikislap sa ilalim ng mga ilaw ng poste. Hindi niya inaasahan na sa ganitong gabi, muling babalik ang alaala ng isang tag-init na nagbago ng kanyang buhay. Isang tag-init na ang puso niya, bilang isang may bahay at ina, ay nahulog sa isang binatang higit sa kalahati ng kanyang edad. Si Minerva ay may asawa na si Renato, isang matatag na lalaki na 57 taong gulang, na dati niyang boss sa opisina. Magkasama silang nagtrabaho ng mahigit 20 taon bago sila nagpakasal. Ngunit sa simula, hindi sang-ayon ang kanyang mga magulang sa kanilang relasyon. Minerva, anak, mag-isip ka pa. Ang laki ng agwat niya ni Renato, sabi ng kanyang ina, habang hawak ang kamay niya na mailuha sa mga mata. Pabigat ka lang sa sarili mo, dagdag ng kanyang ama, halatang nag-aalala. Ngunit sa kabila ng lahat, minahal nila ang isa't isa ng tunay. Sa loob ng mahigit isang taon, lihim silang nagkikita sa isang maliit na karinderya malapit sa Lipa Terminal. Dito, nagkukwentuhan sila habang nilalasap ang mainit na tapsilog at kape. Si Renato, na may maitim na buhok na palaging maayos ang pagkakakupas, ay palaging may ngiti sa labi tuwing kasama si Minerva. Minerva, kapag kasama kita, parang tumitigil ang oras, wika niya habang hinahawakan ang kamay nito. Tuwing Sabado, naglalakad sila sa baybayin ng San Juan, Batangas, pinagmamasdan ang mga alon ng dagat na sumasalubong sa araw. Minsan, umaakyat sila sa bundok ng Taal para sa maikling piknik. Sa gabi, sa karaoke bar naman sila nagpapalipas oras, nagkakantahan hanggang madaling araw. Napansin ni Minerva na mahilig si Renato kumanta ng mga asif ballad, at tuwing pinupuri niya ito, nagiging mahiyain ito na parang isang binatang nagkakabalisang unang beses na nilalapitan ang crush, pero gaya ng karamihan sa mga kwento, nag-iba ang takbo ng buhay. Nang isinilang ang kanilang anak na si Renato V, o mas kilala bilang June, unti-unting naging abala si Renato sa kanyang trabaho. Naging department head siya ng isang kilalang kumpanya sa Lipa, kaya't madalas siyang nagbi-business trip sa Maynila at Cebu. Si Minerva naman ay naging full-time na ina at tagapag-alaga ng kanilang anak. Pasensya na, Minerva. May meeting ulit ako sa Maynila next week. Hindi ko matatanggi, wika ni Renato isang gabi habang nakaupo sa sofa, hawak ang malamig na bote ng beer. Kulang na nga tayo ng oras, eh. Sa kabila ng mga salitang iyon, naramdaman ni Minerva ang unti-unting lamig sa pagitan nila. Minsan, tinawag niya si June para samahan siya sa kanilang mga lakad o pamimili, pero palaging may dahilan itong hindi makasama siya. May lakad kami ng barkada, tugon nito na may kaunting pag-aalinlangan sa tinig. Hindi maikakaila na unti-unting lumayo ang loob ni June sa kabila ng pagiging mabait ng anak. Ramdam ni Minerva na may pader na unti-unting itinatayo nito sa pagitan nila. Hanggang dumating ang araw na sinabi ni June na nais niyang mag-aral sa Amerika sa isang universidad sa California. Ma, gusto kong mag-exchange student doon, malumanay niyang sabi habang kumakain sila ng hapunan. Hindi mapigilan ni Minerva ang kanyang emosyon. Hindi pwede, anak. Bakit kailangang pumunta ng ganoon kalayo? Ngunit sa kabila ng kanyang pagtutol, sinuportahan ni Renato ang desisyon ng anak. Hayaan mo siya, Minerva. Ito ang pagkakataon niya para makita ang mundo. Paalala nito, pagdating ng Abril, umalis si John papuntang Amerika. Sa kanyang kapalit, isang binatang Pilipino-Amerikano na nagngangalang John ang dumating sa kanilang bahay bilang bahagi ng exchange program. Si John, 22 taong gulang, ay may taas na lampas 6 na talampakan, kulay ginto ang buhok na parang sinindihan ng araw, at mga mata na asul na parang dagat sa San Juan. Sa unang pagkikita, hindi naging maganda ang impresyon ni Minerva. Lumabas si John sa airport gate na parang bituin sa pelikula, sabay sigaw, "Wow, Philippines! This is amazing!" Hindi nagtagal, niyakap niya si Minerva ng bigla, na ikinagulat nito. Sa sasakyan pa uwi, hindi tumigil si John sa pagsasalita, habang nakalabas ang ulo sa bintana, kinukunan ng larawan ang bawat sulok ng Lipa. This is real Japan. I mean, Philippines. Crazy.
Sabi niya na halos mapatawa si Minerva sa unang linggo ng paninirahan ni John para itong isang bagyong dumaan sa bahay nila. Maagang gising, malakas ang tugtog ng kanyang musika, kumakanta habang naliligo at walang tigil sa kwento ng mga panaginip na nakikita niya. Minerva, you're a genius chef. Breakfast today is the best. Papuri ni John habang pinagmamasdan ang kanyang mga niluluto, ngunit unti-unti, nang makasanayan na ni Minerva ang presensya ni John, naging komportable siya dito. Isang umaga, tanong ni John ng seryoso, Minerva, anong damit ang pwede kong isuot sa party sa unibersidad? Habang binubuksan niya ang closet, sinubukan niya ang iba't ibang damit na tila isang batang naglalaro, napangiti si Minerva. Yung nasa kaliwa, bagay sa'yo yan. Nagtagumpay si John at parang bata na masayang tumatalon. Unti-unting naging malapit si John kay Minerva. Pag-uwi niya ng unibersidad, agad siyang dumadako sa kusina at nagkukwento tungkol sa mga natutunan niya, kasama na ang mga aral tungkol sa mga samurai at bushido na likas na binibigyang halaga sa kanilang kultura. Isang Sabado ng hapon. Nagtanong si John, Minerva, gusto kong pumunta sa Cubao. Pwede ba samahan mo ako? Natatakot ako mag-isa. Dahil wala si Renato na nasa business trip, umayag si Minerva. Nag-ayos siya, naglagay ng konting makeup, at suot ang paborito niyang simple, ngunit eleganteng puting damit na may bahagyang huyop ng hangin mula sa likod na nagpapakita ng mahinang kurba ng kanyang likod. Ang kanyang mga paa ay nakasuot ng mahinhin, ngunit maikling sandalyas na maistrap sa bukong-bukong. Sa paglalakad nila sa Cubao, nasiyahan si John sa bawat tindahan at tanawin, sa harap ng isang maliit na shop ng mga accessories, biglang huminto si John. Pumasok siya at bumalik na may maliit na supot. Para sa'yo, Minerva, sabi niya habang inabot ang isang simpleng hikaw na may asul na bato. Habang tinutulungan ni John na isabit ang hikaw sa tenga ni Minerva, naabot ang daliri nito sa liig ng babae. Napangiti si Minerva, hindi niya mapigilan ang pagbilis ng tibok ng puso. Perpekto ka, Minerva, bulong ni John sa malalim na tingin, naglakad pabalik sa bahay, hawak ni John ang mga pinamili ni Minerva. Hindi mabigat, kaya ko yan kahit 100 supot pa, pangungusap na maihalong biro na nagpagaan sa araw. Sa tren pa uwi, hindi napigilan ni John na lumapit at idikit ang kanyang ulo sa balikat ni Minerva, para bang bata na gustong magpahinga. Sa paligid nila, naglalakad ang mga tao, ngunit kakaiba ang saya na naramdaman ni Minerva, habang papasok na ang tag-init sa lipa, naging mas madalas na si John na nakasuot ng tank top na nagpapakita ng kanyang mga kalamnan. Nang minsang nagpunta sila sa isang pampublikong swimming pool, ginamit ni Minerva ang kanyang lumang swimsuit na may simpleng t-shirt na pantakip, pilit itinatago ang mga pagbabago sa kanyang katawan. Ngunit sa paglangoy ni John mula sa diving board, napansin ni Minerva ang kaakit-akit na kilos ng binata na nagbigay sa kanya ng kakaibang saya at pag-asa. Isang gabi, nagdala si Renato ng isang mamahaling kahon ng sake mula sa kanyang biyahe sa Kyoto. Nagtipon-tipon silang tatlo sa sala habang binubuksan ni Renato ang mga bote isa-isa. Si John, na mahilig sa alak, ay nakipagtagisan sa kanila sa pag-inom habang nagkukwento tungkol sa kulturang Hapones na kanyang natutunan. Ngunit habang lumalalim ang gabi, unti-unting nahilo si John. Parang lumulutang ako, sabi niya bago humiga sa sofa. Naramdaman ni Minerva ang pag-aalala, kaya nilapitan niya ito at inalalaya na may dalang banayad na kumot. Nang biglang nagmulat si John ng mga mata at tawagin siya sa pangalan, napailing si Minerva sa biglaang tibok ng puso. Minerva, ikaw ang pinakamaganda, malumanay na sabi ni John habang hawak ang kamay nito na nangangatog. Hindi na ito ang inosenteng binata, ito na ang lalaking nananabik sa isang babae. Hinawakan niya si Minerva ng mahigpit, at sa init ng mga bisig ni John, unti-unting bumigay ang kanyang mga pangamba, sa bahay na tahimik sa gabi, sa pagitan ng lumang kasangkapan at mga alaala, naganap ang sandali ng pagnanasa, ng muling pagkabuhay ng isang babaeng inakalang nawala na ang kanyang kabataan. Ngunit sa kabila ng lahat, ang mga mata ni John ay nagsabi ng isang lihim na hindi pa handang ipahayag, at habang ang malamig na hangin ng gabi ay dahan-dahang pumapasok sa bintana, isang mensaheng dumating sa telepono ni Minerva mula sa Amerika. Isang simpleng salita ang nakasulat, Minerva, may sikreto akong kailangang sabihin mo. Sa likod ng mga ngiti at mga kwento, may isang misteryong naghihintay na mabuksan. Sa mga unang sinag ng araw sa bayan ng Lipa, nagising si Minerva sa malambing na huni ng mga ibon sa kanyang bintana.
Ang kanyang kwarto ay puno ng liwanag na sumasalamin sa mga malalambot na kortina na bahagyang humahaplos sa kanyang balat. Nakasuot siya ng isang manipis na puting blouse na medyo maluwag na may bahagyang nakabukas na mga buton sa liig at isang maong na palda na umaabot lang sa tuhod. Ang kanyang buhok ay nakatali sa isang simpleng ponytail na may ilang maliliit na hibla na malayang bumabagsak sa kanyang pisngi, nagbibigay ng kaakit-akit na anyo ng kaswal na kagandahan. Sa kusina, abala si Minerva sa paghahanda ng almusal. Nakaberde at puting apron na may mga larawang bulaklak ang nakasuot niya, habang hawak ang kutsilyo sa paghiwa ng mga kamatis. Ang amoy ng sinangag at pritong itlog ay kumakalat sa buong bahay, nagmumungkahi ng isang karaniwang umaga sa isang pamilyang Pilipino. Ngunit sa kabila ng pangkaraniwang eksena, ang puso ni Minerva ay puno ng mga alon ng emosyon, pagkalito, pananabik, at isang lihim na pag-asa. Pagpasok ni John sa kusina, nakasando ito na nagpapakita ng kanyang matipuno at bronze na mga bisig, at nakamaong na shorts na nagpapakilala sa kanyang mga pang-edad na kalamnan. Sa kanyang mga paa ay simpleng sinelas na may tatak ng mga sikat na brand mula sa Amerika. Magandang umaga, Minerva, bati ni John sa kanyang pilit na may halong paikot-ikot ng ngiti. Ang ganda mo kahit walang make-up, napangiti si Minerva, bahagyang nahihiya sa papuri, at sinabing, "Salamat, John. Gusto mo ba ng sinangag?" "Gawa ko to." Habang nag-uusap, patuloy ang mga mata ni John sa pagtingin sa bawat galaw ni Minerva, tila sinusuyod ang bawat kurba ng kanyang katawan na maingat na tinatakpan ng kanyang maluwag na blouse at palda. Ang mga daliri ni John ay bahagyang nanginginig sa tuwing humahawak siya sa mga gamit sa kusina, lalo na kapag malapit siya sa babae. Habang kumakain sila sa maliit na mesa sa tabi ng bintana, nagkaroon ng pagkakataon si John na ibahagi ang mga balita mula sa Amerika. Sabi ni June, "Malaki na ang pagbabago niyo rito," sabi niya habang inaayos ang mga natirang pagkain sa plato. "Parang iba na ang aura mo, Minerva. May tinatago kang lihim, di ba?" Napailing si Minerva sa tanong. "Wala naman. Siguro, iba lang talaga ang buhay dito sa Pilipinas," sagot niya na may bahagyang ngiti. Matapos ang almusal, nagpasya silang maglakad sa paligid ng bayan. Suot ni Minerva ang kanyang paboritong maluwag na damit na gawa sa light cotton na may mga bordang bulaklak sa gilid na sumasabay sa hangin at nagpapakita ng bahagyang anino ng kanyang mga hita. Ang kanyang mga sandalyas ay may mahinang takong na nagpapahaba ng kanyang mga binti, habang ang simpleng kwintas na gawa sa perlas ay kumikislap sa liwanag ng araw. Si John naman ay nakaputing t-shirt at maong na pantalon na may salaming pang-araw na nakasabit sa liig, habang naglalakad sa tabi ng lawan ng taal. Napansin ni John ang malalim na tingin ni Minerva sa tubig, na tila nagmumuni-muni sa mga alon. "Minerva, ano ba ang tunay na iniisip mo tungkol sa buhay mo dito?" Tanong niya ng malumanay. Huminga si Minerva ng malalim at tumingin sa malawak na kalangitan. "Minsan, John, pakiramdam ko ay tila ako'y nahuhulog sa isang bangin. Hindi ko alam kung saan ako patungo. Pero yung mga sandaling kasama kita, parang bumabalik ang sigla ko. Parang bata akong muli," sagot niya, na may halong panghihinayang at saya. Nakatahimik si John at niyakap si Minerva mula sa likod, hinawakan ang kanyang mga kamay. "Minerva, gusto kong malaman mo na mahal kita. Hindi lang bilang kaibigan o kasama sa bahay, kundi bilang isang babae na mahalaga sa akin." Napangiti si Minerva habang nahuhulog ang mga luha sa kanyang mga pisngi, ngunit sa kalagitnaan ng kanilang yakap, isang matinis na tunog ng cellphone ang pumutol sa kanilang sandali. Nagulat si Minerva nang makita ang screen, isang bagong mensahe mula kay Renato. "Minerva, kailangan nating mag-usap tungkol sa ating pamilya." Mahalaga ito, ang nakasulat. Biglang bumigat ang puso ni Minerva habang iniisip ang mga susunod na hakbang. Ang kanyang mga mata ay tumingin kay John na maihalo ng pangamba at determinasyon. Sa likod ng kanilang pagmamahalan, may isang aninong dahan-dahang lumalapit, isang lihim na maaaring sumira sa lahat ng kanilang pinagsamahan. Habang papalapit sila sa bahay, ang mga palad ni Minerva ay nanginginig, at alam niyang ang kanilang kwento ay hindi pa tapos, may isang kabanata pa na kailangang sulatin, isang misteryo na kailangang lutasin. Sa labas, ang araw ay unti-unting nalulubog, at ang mga anino ng mga punong nara ay lumalawak sa lupa. Tila mga bantay na naghihintay sa kanilang susunod na galaw. Sa puso ni Minerva, may isang tanong na bumabalot sa dilim. Hanggang saan nga ba siya handang lumakad sa landas ng pag-ibig at katotohanan, at sa pagsapit ng gabi,
isang malamig na simoy ang dumaan sa bintana. Dala ang mga pangakong hindi pa natutupad at mga lihim na naghihintay na mabunyag. Sa pagdilim ng gabi sa bayan ng Lipa, isang mahinang liwanag ang sumilay mula sa maliit na aparador sa kwarto ni Minerva. Dito niya inilagay ang mga lumang litrato at mga alaala ng kanyang nakaraan, mga larawan ng kasal nila ni Renato, mga sandali ng pamilya, at mga sulat na matagal na niyang itinago. Sa mga mata niya, ang mga alaala ay parang mga bituin na unti-unting nawawala sa kalangitan ng kanyang puso. Si Minerva ay nakaupo sa gilid ng kama, nakapajama na gawa sa manipis na tela na may mga pattern ng mga bulaklak. Ang kanyang buhok ay maluwag na bumabagsak sa balikat, at ang kanyang mga palad ay mahigpit na nakakapit sa isang maliit na unan. Sa kanyang mukha ay makikitang ang pagod at pag-aalala, ngunit may bahagyang ningning ng pag-asa na nagmumula sa kanyang mga matang mapagmasid. Hindi niya maiwasang balikan ang mga nagdaang araw, ang mga ngiti ni John, ang mga yakap na puno ng init, at ang mga salitang nagpaalab sa kanyang puso. Ngunit kasabay nito, naroon din ang takot at guilt na dala ng kanyang katotohanan bilang isang may bahay at ina. Sa kabilang kwarto, si Renato ay nakaupo sa kanyang opisina sa bahay. Nakaharap sa kanyang laptop na naglalaman ng mga ulat mula sa trabaho. Suot niya ang kanyang formal na barong Tagalog na bahagyang nakabukas ang kwelyo, at may mga kulubot na sa noo na nagpapakita ng mga pagbabagong dala ng oras at responsibilidad. Ang kanyang mga kamay ay naglalagay ng mga papel sa mesa, ngunit hindi niya maalis ang isip sa mga nangyayari sa kanilang pamilya. Bigla niyang hinawakan ang kanyang cellphone at binasa ang mga mensahe mula kay Minerva at John. Ang puso niya ay naguluhan, isang bahagi niya ay nais na panatilihin ang pamilya, ngunit ang isa naman ay nasasaktan sa mga lihim na unti-unting lumalabas. Kinabukasan, sa hapagkainan, nagtipon-tipon ang pamilya. Si Minerva ay nakasuot ng simpleng blusa at palda, na may kaunting alindog sa kanyang mga galaw at ngiti. Si Renato naman ay nakapolo shirt at maong, habang si John ay nakasuot ng casual na damit na nagpapakita ng kanyang kabataan at sigla. Nagkaroon ng matinding pag-uusap. Minerva, kailangan nating harapin ang mga nangyayari, sabi ni Renato. Hindi na natin pwedeng itago ang lahat. Si John naman ay tumingin kay Minerva nang mailalim sa mga mata, sabay sabing, Minerva, gusto kong maging tapat sa iyo. Hindi ko naisirain ang pamilya mo, pero hindi ko rin kayang itago ang nararamdaman ko. Napatingin si Minerva sa dalawang lalaking mahal niya, ang asawa niyang matagal nang kasama sa buhay, at ang binatang nagdala ng bagong sigla sa kanyang puso. Ang mga emosyon ay naglalaban sa kanyang dibdib, at tila isang bagyong hindi mapipigil ang paparating. Sa kalagitnaan ng kanilang usapan, biglang may kumatok sa pintuan. Isang matandang kapitbahay na si Aling Dena ang pumapasok, may dalang isang sulat na natanggap mula sa isang hindi kilalang tao. Para kay Minerva po ito, sabi niya nang may pag-aalinlangan. Binasa ni Minerva ang sulat, at laking gulat niya nang makita ang pangalan ng nagpadala, isang dating kakilala ni John mula sa Amerika. Ang sulat ay naglalaman ng babala, may mga bagay sa nakaraan ni John na hindi mo pa nalalaman. Mag-ingat ka, Minerva. Sa mga mata ni Minerva, unti-unting naglalaho ang liwanag at pinalitan ng takot at pagdududa. Ang kanyang mundo, na akala niya ay unti-unting nakakabuo, ay muling nagiging gulo, habang nilalapatan ng dilim ang kanilang tahanan, isang bagong kabanata ang nagbubukas, isang misteryong magpapabago sa lahat ng kanilang buhay. At sa huling eksena, makikita si John na nakatayo sa labas ng bahay, habang pinagmamasdan ang mga bituin, may lihim na ngiti sa labi, at may hawak na isang lumang kahon na may tatak ng isang unibersidad sa Amerika. Unti-unting bumukas ang kahon, at sa loob nito ay may mga larawan at dokumento na tila may kinalaman sa kanyang nakaraan, isang lihim na magpapabago sa lahat ng kanilang pagkakaunawaan, sa likod ng mga bituin. Naglalakbay ang isang lihim na naghihintay na mabunyag, isang kwento ng pag-ibig, pagtataksil, at paghahanap ng katotohanan na hindi pa tapos isalaysay. Sa isang malamig na hapon sa bayan ng Lipa, naglalakad si Minerva, papasok sa simbahan, suot ang isang mahinhin, ngunit eleganteng barutsaya na gawa sa pinong tela ng pinya. Ang kanyang mga sandalyas ay may maliit na takong, na may disenyong tradisyonal na Pilipino, habang ang kanyang buhok ay nakaayos sa isang simpleng buwan na may mga hiblang malayang bumabagsak sa kanyang leeg, na nagbibigay ng isang kakaibang halimuyak ng kagandahan at kahinhinan. Sa kanyang mga kamay, mahigpit niyang hawak ang isang maliit na rosaryo na regalong pangkasal mula kay Renato. Sa loob ng simbahan, tahimik ang paligid. Ang mga kandila ay nakasilong sa mga altar,
Ang mga ilaw ay dumadaloy ng malumanay sa mga makukulay na stained glass windows, at ang amoy ng insenso ay bumabalot sa hangin. Habang naupo si Minerva sa isang bangko, hindi niya maiwasang balikan ang mga nagdaang buwan, ang mga pangyayaring nagbukas ng pinto sa isang mundo ng pag-aalinlangan at lihim. Si Renato, na nakasuot ng simpleng barong at maong, ay nakatayo sa likod ng simbahan, hawak ang isang maliit na kahon na may bulaklak na disenyo. Ang kanyang mukha ay puno ng pag-aalala, ngunit sa kabila nito, may determinasyon na ipaglaban ang kanyang pamilya. Ramdam niya ang bigat ng mga pangyayari at ang pangangailangang ayusin ang mga sirang piraso ng kanilang buhay. Sa kabilang bahagi ng simbahan, si John ay nakatayo, nakaputing polo shirt at maong na pantalon. Ang kanyang buhok ay bahagyang magulo na parang bagong gising, ngunit ang mga matang asul ay puno ng determinasyon at emosyon. Dala niya ang isang baukwet ng mga rosas na pula, ang simbolo ng pag-ibig at pagsisisi. Sa gitna ng seremonya, lumapit si Renato kay Minerva. Iniabot ang kahon na naglalaman ng isang simpleng singsing na may ukit na mga salitang patawarin mo ako. Minerva, mahina niyang sabi, alam kong nasaktan kita, pero gusto kong ayusin ang lahat. Mahal pa rin kita, tumango si Minerva, at habang hawak ang singsing, napalingon siya kay John na nakamasid sa kanila ng maihalong lungkot at pag-asa. Lumapit si John sa kanila, at sa isang malumanay na tinig, sinabi, Minerva, hindi ko ginusto ang nangyari, pero kailangan nating harapin ito ng tapat. Mahal kita, at handa akong magpakumbaba para sa iyo. Sa mga sandaling iyon, ang tatlo ay nagtagpo sa gitna ng simbahan, isang larawan ng pag-ibig, sakripisyo, at pagkakaibigan na naglalaban-laban sa mga puso nila. Paglabas ng simbahan, dumaan sila sa isang maliit na plaza na puno ng mga nagtitinda ng kakanin at mga batang naglalaro. Si Minerva ay huminto sa isang tindahan ng buko juice at ngumiti. Alam mo, John, nakakatuwang isipin na kahit sa gitna ng gulo, nakakahanap tayo ng paraan para magtulungan, sabi niya habang iniabot ang baso ng malamig na buko juice. Napailing si John at natawa. Nga, parang ang hirap mo talagang tiisin, Minerva, biro niya, na nagpaiyak sa bayan ng malumanay na halakhak. Ngunit sa kabila ng mga ngiti, may isang lihim pa ring nagtatago sa likod ng mga mata ni John. Isang lihim na unti-unting lumalapit, handang sumabog. Sa huling eksena, makikita si John na naglalakad palayo sa plaza, habang hawak ang isang sulat na may tatak ng isang kilalang unibersidad sa Amerika. Ang mga mata niya ay nakatitig sa mga salita na nakasulat dito, habang ang hangin ay dahan-dahang sumasayaw sa paligid niya. Hindi pa tapos ang kwento natin, Minerva, bulong ni John sa sarili habang naglalakad sa dilim. May mga lihim pa akong dapat sabihin sa likod ng mga bituin. Sa ilalim ng malamlam na ilaw ng buwan, ang kanilang kwento ay patuloy na sumusulat ng mga pahina, puno ng pag-asa, panganib, at isang lihim na naghihintay na mabunyag. Pasimula ng gabi sa bayan ng Lipa, naglalakad si Minerva sa kahabaan ng Coal Reel. Ang kanyang suot na damit ay isang malambot na terno na gawa sa pinong tela ng pinya, na may bahagyang pagbukas sa lieg at maikling manggas na nagpapakita ng kanyang maamong mga braso. Ang kanyang mga sandalyas ay may manipis na strap at maliit na takong, na nagbibigay diin sa mahinahong galaw ng kanyang mga paa. Sa kanyang mga pulso ay nakasabit ang isang pares ng simpleng gintong pulseras, at ang kanyang buhok ay nakaayos sa isang mahinhin na bon na may ilang malayang hibla na bumabagsak sa gilid ng kanyang mukha. Nagbibigay ng isang kaakit-akit na halimuyak ng pagkababae, habang nilalakaran niya ang madilim na kalsada, dala ang isang maliit na bag na gawa sa katad. Naramdaman niya ang bigat ng mga nagdaang linggo, ang mga lihim na nilikha, ang mga pangakong nilalabag at ang mga damdaming nahihirapang ilahad. Sa likod ng kanyang mga mata, naglalakbay ang mga alaala ng mga gabing puno ng pagnanasa at takot, ng mga halik na nagdulot ng init at ng mga pag-aalinlangan. Sa kabilang bahagi ng bayan, si John ay nakatigil sa harap ng isang lumang bahay na may mga naglalagas na dahon sa paligid. Suot niya ang isang simpleng itim na t-shirt at maong. Ang kanyang mga kamay ay nakakapit sa isang lumang kahon na maisira-sirang balot. Ang kanyang mga mata ay puno ng mga tanong at lihim, at sa kanyang mga labi ay may bahagyang ngiti na tila may pangakong hindi pa natutupad. Habang papasok siya sa bahay, napansin niya ang isang sulat na nakalagay sa mesa. Binasa niya ito ng may pag-aalinlangan, at sa bawat salita ay unti-unting naglalaho ang kanyang ngiti, napalitan ng seryosong ekspresyon. Ang sulat ay naglalaman ng babala mula sa isang taong kilala niya sa Amerika, isang babala tungkol sa isang lihim na maaaring magpabago sa lahat ng kanyang plano at mga pangarap. Samantala, si Minerva ay nakaupo sa kanyang silid,
nakaharap sa bintana habang pinagmamasdan ang mga bituin. Suot niya ang isang puting nightgown na may mga burdang bulaklak sa palibot na nagpapakita ng bahagyang anino ng kanyang mga balikat. Ang malamig na hangin ay dahan-dahang pumapasok, na tila nagpapahiwatig ng mga pagbabago at mga bagong simula, biglang tumunog ang kanyang telepono. Nang buksan niya ito, nakita niya ang isang mensahe mula kay John. Minerva, kailangan nating mag-usap. May mga bagay akong dapat ipaalam sa iyo. Hindi ito madali, pero kailangan natin itong harapin. Napailing si Minerva, at ang kanyang puso ay biglang tumibok ng mabilis. Alam niyang ang kanilang kwento ay hindi pa tapos, at ang mga susunod na kabanata ay puno ng mga lihim, pagtataksil, at pag-ibig na hindi pa lubos na naunawaan. Sa huling eksena, makikita si John na nakaupo sa isang lumang bangketa sa tabing daan, hawak ang isang litrato ng pamilya ni Minerva, habang ang mga mata niya ay nakatitig sa malayo, puno ng pangarap at pangamba. Sa likod niya, ang mga ilaw ng bayan ay kumikislap, ngunit sa kanyang puso ay may isang madilim na aninong sumusunod. Hindi pa tapos ang ating kwento, Minerva, bulong niya sa hangin, at hindi lahat ng lihim ay handa ng mabunyag. Sa ilalim ng mga bituin, ang kanilang buhay ay patuloy na sumusulat ng mga pahina, puno ng pag-asa, pagsubok, at isang misteryong naghihintay na mabuksan.